national government pati sa mga private. O, di ba? Isa ito sa mga projects ni Yorme na napakalaking tulong para sa mga motorista at sa mga tao na naglalakad dito tuwing gabi. Ito yung mula sa dark and dangerous, ito na ngayon ay bright and safe. So itong proyekto na ang ilalim ng expressway madalas madilim, madumi at nakakatakot dumaan lalo na sa gabi. Ito ang naging tambayan ng mga tolongges. So ngayon ito ay paglagay ng mga itong LED lights sa mga poste columns ng expressway. Dahil maliwanag na nabawasan ng mga insidente at krimen at naging mas kampante ang mga motorista at sa mga tao naglalakad dito tuwing gabi. Yan. So ngayon, ito ay magsisimula pala sa Quirino Avenue hanggang sa Osmeña Highway. Nandito na tayo sa ilalim ng expressway. Ito po yung Quirino Avenue. Nakikita nyo ba yung pagbabago dito? Talagang masasabi mo kabayan, ang galing talaga ni Yorme. Talagang ginawa niya ng paraan para itong ilalim ay mapailawan. Alam niyo dati sa mga naglalakad dito or lalo na yung mga nakamotor o nakabike, napakadelikado dumaan dito dati. Alam niyo bakit? Kasi madilim. Tapos tingnan mo yan, no? Merong mga lubak dyan yan, no? Maliit pa lang yan. Meron pa mas malaki dyan na na-encounter, lalo na sa mga dumadaan dito na nakamotor. Napakadelikado. So ito, sa pagtulungan sa San Miguel, talaga namang inaksyon agad. Pag si Yorme yung namumuno ito sa Manila kabayan, talagang malaki yung tiwala. Hindi lang sa national government, pati sa mga private. O, di ba? Naalala nyo kabayan na ito ay ni-solicit lang ni Yorme ito sa San Miguel para mabigyan itong request na lagyan ito ng ilaw. Una, yung request dito, kung lang yan sa mga concerned citizen talaga na ni-raise at umabot kay Yorme. So, ito na ngayon. So, simula ito dito sa may pagkalampas ng ending sa boundary ng Makati, itong pailaw. Ito yung abangan natin dito sa ilalim guys, kung ano yung gagawin nila. Hopefully sana matuloy itong redevelopment. Ito kasi yung nakaraan na mayor, after ng groundbreaking, walang nangyari, no? Maganda sana kung ma-develop sa ilalim eh. Kasi tinan mo, ang nangyari ito, ginagawa lang siyang parkingan ng mga kwan dito. Kaya malaking abala, no? Napakalawak niya, oh. Maganda kung ma-develop to para mapakinabangan ng mga tao. Dito lang yung silalim. Tapos dati, puno to ng mga kuwan dyan. Mga yun, nasusunog ng tanso, kaya umiitim itong mga poste. Diba? Ang ganda. Pati kasama to sa Pinelawan kabay, mapuntang kuwan to sa may kuwan na to, Paco Santa Mesa Road eh. Papunta na yun sa Pasig River yan dyan. Papawaw ka talaga dito, oh. Sana all. Dito lang yan sa area ng Manila, meron ganito, ha. Talaga magugulat ka talaga dito. Hindi maka-obra yung mga tolongges dito. Isa, pakita ko sa inyo, ha. Ito, papuntaan ko na to, Alabang, southbound. Guys, bila. Ayan. Yan naman yung ganda, oh. Sino mga kabayan, no? Siguro may lang nakagawa niya mo, no? So yung dating madilim, no? Ganda na ngayon.
Talagang wala ka ng pangamba dito. Ang itsura nito dati, meron lang yan naka-obstruct dyan, tapos tambakan ng basura. Parang ngayon, wala nang pag-asa eh. Pero tinan mo na ngayon, no? Diba? Ito na. Zero kalat. Ang personal pinuntahan na Yorme ito kabayan talaga. Diretso tayo, mapunta ang kwarto, Ross Boulevard ha. Ito yung ginagawang ramp dito. Hey guys, so ito na yung itsura sa kabila. So yan po yung update natin dito sa ilalim ng expressway. Hopefully, dito sa ilalim naman, abangan natin yung next update ha. Tignan mo yung itsura dyan, no? Grabe oh. Napuno siya ng basura. Hopefully ito magandang dagdag. Pasalan na naman to dito sa ilalim kapag natuloy itong redevelopment. One yung open space eh. Huwag lang gawing konto, parkingan kasi sayang talaga. Sukat at gusto ko yung nangyari sa Top Avenue. So first term natin, gawin din natin sa lahat ng skyway na nakapaloob sa Maynila. From the boundary all the way kung saan madilim na madilim. Now, with a good heart of Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot ng 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buong buo ng San Miguel Corporation.